Baka sa mukha ni Lara ang kalungkutan ng lisanin ng probinsyang kinalakihan. Natitiyak niyang mahihirapan siya sa umpisa dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na iwanan niya ang kanyang pamilya. Ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili dahil wala namang makakatulong kundi ang kanyang sarili lamang. Huwag ka nang umiyak, Nay. Sa Manila lang ako pupunta eh. Hindi ako mag-abroad. 8 oras lang naman ang biyahe ng bus mula dito. Pwede naman akong umuwi dito anytime. At saka tatawag ako palagi. Pangako niya sa kanyang inang patuloy pa rin sa pagluha na imbis na tatahan, mas lalo patuloy itong humahagulgol na siya namang ipinagtaka ng labis ni Lara. Kasi naman ate, ganun na ganun din ang ipinangako ng tatay nung lumuwas ito ng Manila. Tanda mo pa ba? Sabat ni Tanya. Dudugtungan pa sana ng kapatid, ngunit kaagad naman itong sinaway ng kanilang nanay. Batid kasi ni Aling Sonia kung gaano kalalim ang galit ni Lara sa kanilang ama. Kaya naman, walang nagawa si Tanya kundi ang manahimik na lamang. Nakababatang kapatid ni Lara si Tanya. Pangalawa ito sa kanilang magkakapatid. Mag-second year college na ito sa pasukan. Matalino si Tanya. Kung hindi lang ito scholar, siguradong mahirapan ang nanay nilang pag-aralin sila ng sabay. Kahit nasabihin pa na may part-time job siya noon. Ang bunso naman nilang si Rolly ay nasa grade 10 pa lang. Kung kaya, hindi pa gaanong mabigat ang gastusin dito. Dalangin ni Lara na magiging maayos lang sana ang paghahanap niya ng trabaho sa Manila. Hindi niya kayang dayain ang kanyang sarili. Talagang kinakabahan siya sa kanyang pakipagsapalaran sa Manila. First interview pa niya sa isang malaki at sikat na kumpanya, ang Cepeda Corporation. Balita pa naman yan napaka-stricto daw at ubod pa ng sungit ang bagong presidente dito. Kung kaya, mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman ng dalaga. Huwag kang pahalatang kinakabahan, Mare. Isipin mo na sa pageant ka lang at nakasalang sa question and answer portion. Pampalakas loob na wika pa ng kaibigan niyang si Maricar. Si Maricar ang kanyang best friend simula pa noong mga bata sila. Sa inupahang apartment muna ni Maricar, nakikituloy ang dalaga habang wala pa itong matinong trabaho. Waitress si Maricar sa isang sikat na bar and restaurant sa Pasay. Isa sa mga part-time job ni Lara noon ay ang pagsali sa mga beauty pageant. Maging sa school at sa ibang bayan man, madalas siyang nananalo. Kaya naman, malaki ang naitulong nito para maitawid ang kanyang pag-aaral. Dumagsa ang mga aplikanteng naghahangad na pumalit sa nabakanting pwestong iniwan ni Ginang Martina. Magre-retire na rin ang Ginang bilang long-time executive secretary ng kumpanya. Since wala na rin naman ang mabait niyang matandang boss bukod sa mataas na sahod na tinatanggap nito. Ang hindi alam ng lahat kung gaano kabuti ang matanda, gano'n naman kasungit ang apo nito na siyang nakatakdang papalit as president of the company. Isa pang ayaw ng lalaki ay ang mga babaeng may kalandiang taglay sa katawan. Ayaw niyang mga babaeng lantarang nagpapakita ng motibo sa kanya. Tanging si Aurora lang ang babaeng kinakausap niya. Naniniwala ang lahat na si Aurora na ang babaeng ihaharap ni Sebastian sa altar balang araw. Ngunit bakit tila ba hindi nakikisama ang baon niyang mataas na confidence sa kanyang sarili nang makita niya kung sino ang taong mag-interview sa kanila? 13 taon na ang lumipas. Ngunit hindi niya maaring makalimutan ang mukha ng lalaking ito. Nag-matured lang ito at mas lalo pang kumikisig. Baste, nauutal niyang hiyaw sa isip. Sumilay ang magandang ngiti sa labi ng dalaga. Hindi siya makapaniwala. Si Basti na nga ang kaharap niya sa mga sandaling iyon. Subalit kaagad namang napawi dahil sa matalim na mga titig ng lalaki na ipinukol sa kanya. Biglang nanghihina ang mga tuhod niya, nalapitan sana ang lalaking sobrang pinananabikan niyang makitang muli. Taglay ng lalaki ang seryosong mukha at maotoridad na boses na siyang nakapagpatakas ng kumpiyansa ni Lara
sa kanyang sarili. Lalo pa noong narinig niya buhat sa kanyang mga kasabayang i-interviewin kung gaano ka-arrogante ang lalaking ito at malapit na rin daw itong ikakasal sa long-time fiancé nito. Kaya naman, mas lalo pang nawala sa focus si Lara. Hindi niya na narinig ng maayos ang mga tinatanong sa kanya at ang dahilan ay ang lalaki lang naman na mismong mag-i-interview sa kanya. Nanumbalik sa alaala ng binata ang namayapang si Lara habang kasalukuyan niyang binabasa ang mga dokumento na pagmamay-ari ni Margaret Castillo. Kapilyedo at kaedad pa talaga ni Lara ang babaeng ito. Wika niya sa isip. Mas lalo pang nagdugtong ang kilay ng lalaki nang sumalubong sa kanyang pag-angat ng kanyang paningin ang nakangiting mukha ng babae. Stop smiling, maotoridad at may kasungitan niyang utos. Ang babaeng ito ay wala pa ring pinagkaiba sa ibang mga babaeng nagtangkang akitin siya. Bulyaw niya sa isip. Kaagad namang nabura ang magandang ngiti ng dalaga. Sukat doon, naglaho na ang mataas na kumpiyansa ni Lara sa kanyang sarili. Nasira na ang kanyang focus nang dahil lang sa arroganting boss na si Sebastian Cepeda. Dahilan upang manganganib na makuha ni Lara ang inaasam na pwesto. Unfair naman kasi sa ibang aplikante kung papalampasin ni Sebastian ang malaking pagkakamali ng dalaga. Ngunit bakit tila ba nanghihinayang ang binata na mawala ang dalaga sa kanyang paningin? Hinayad niya bilang executive janitress ang dalaga. Weird man, ngunit yun lang ang nakikita niyang paraan upang hindi mawala sa kanyang tabi ang babae. Saka pa siya nakahinga ng malalim nang walang pag-atubiling tanggapin ng dalaga ang alok niya. Margaret Castillo ang tunay na pangalan ng dalaga. Lara siya kung tawagin ng mga nakakakilala sa kanya. Masyado kasi siyang sakitin noong baby pa lang siya. Kaya pinalitan ang pangalang tawag sa kanya. Sandaling panahon lang nagkakakilala si Baste at si Lara. Bagong lipat lang noon ang pamilya ni Lara sa kanilang probinsya. Ngunit kakaibang damdamin na kaagad ang bumalot sa batang puso ng binata. Gusto niya si Lara. Si Lara na ang babaeng nakikita niyang makasama sa kanyang hinaharap. Ngunit nawasak ang munting pangarap nang dahil sa masaklap na sinapit ng dalaga. Nabigo si Lara. Hindi siya pumasa sa interview kung saan ang mismong presidente ang personal na makakaharap ng mga aplikante. Sino ba naman ang hindi matulala kung ang mismong taong ibinaon mo na sa limot, ngunit hindi man lang mabura-bura sa iyong isipan ang makakaharap mo sa hindi inaasahang pagkakataon. Subalit ang taong iyon ay totally limot ka na. Nakakainis lang, bulyan niya sa isip. Kaya pala, medyo pamilyar sa kanya ang apelyedong Cepeda. Ngayon lang niya naalala na si Cepeda pala ang bilyonaryong lolo ni Basti. Sa kabilang banda, nanlulumo naman si Lara dahil kailangan na talaga niyang makapagtrabaho na. Sobrang naawa na kasi siya sa kanyang nanay, lalo pa ngayon at malapit na naman ang pasukan. Janitress? Bulalas ng dalaga. Sino bang hindi magulat kung executive secretary ang applyan mo? Tapos, biglang sa janitress ka pala mapunta. Yes, janitress. Pag-ulit pa ng lalaki. Kung tatanggapin mo. Seryosong wika ng lalaki na siya namang ikinasira ng magandang mukha ng dalaga. Hindi naman sabi na maliit niya ang trabahong janitress. Pero hello, halata talaga na iniini siya ng lalaki. Walang pag-alinlangang tinanggap ni Lara ang trabaho. Wala siyang choice. Kailangan na talaga niyang makapagtrabaho. Anyway, pansamantala lamang to. Nasa isip niya na mag-apply sa ibang kumpanya habang pinagtsatsagaan muna niya ang pagiging janitress sa kumpanyang ito. Kahit na nasusuka siya sa pagmumukha ng lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Lara na siya namang ikinatawa ni Maricar ng labis. Alam mo Mare, feeling ko type mo siya. Tukoy nito sa arroganting boss ng kaibigan. Madiin na tumanggi si Lara. Never niyang gugustuhin ang lalaking katulad ni Sebastian Cepeda.
Oo nga, at naging bahagi ito ng buhay niya noon. Ngunit marami na nagbago paglipas ng panahon. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago din ng ugali ng tao. Hindi na ito ang Basti na nakilala niya 13 years ago. Kung gaano niya nagustuhan ang lahat-lahat tungkol kay Basti noon, ganun naman niya kinasusuklaman ang lalaki ngayon. Mahabang litanya ni Lara. Hanggang sa mga oras na yon, ang babaeng si Margaret Castillo pa rin ang nasa isip ni Sebastian. Yes, gulat na gulat siya nang makita ang dalaga. Kaapelyedo kasi ng babaeng ito si Lara. Ang dalagang pinag-asa niya na balikan at pinangakuhan ng kasal balang araw. Gaano man siya ka-successful ngayon, ngunit para kay Sebastian, baliwala ang lahat. Aanhin pa niya ang lahat ng ito. Kung wala naman na ang babaeng siyang naging dahilan ng kanyang pagsisikap. Sa totoo lang, nakatulong pang pagkamatay ni Lara sa mga achievements ni Sebastian ngayon. Yes, you heard it right. Patay na si Lara. Yun ang pagkakaalam ni Sebastian. Napatunayan niya dahil sa mga larawang ipinakita ng kanyang lolo kung saan naroon ang katawan ng kawawang si Lara nakaburol. Nadisgrasya daw ito habang tumawid sa kalsada. Dahilan ng pagkawasak ng ulo ng dalaga. Napuruhan kasi ang bandang ulo nito na siya namang nakapanlulumo ng labis kay Sebastian. Gusto kasing bumalik ni Sebastian noon sa Pilipinas matapos itong magtungo sa Amerika para balikan lang ang pinangakuhang dalaga. Dinala siya ng kanyang lolo sa ibang bansa para doon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa ito'y makapagtapos. Kung kaya, gumawa ng paraan ang kanyang lolo para matapos na ang kabaliwan niya sa naiwang dalaga sa probinsya. Doon na nagsimulang gumaspang ang ugali ng binata. Galit siya. Galit na galit siya. Pinarusahan niya ang kanyang sarili sa maagang pagkawala ng dalaga. Na kung naroon lang sana siya sa Pilipinas at kasama si Lara, natitiyak niyang hindi mangyaring maagang mawala ang dalaga na kahit sa murang edad niya, sigurado siya sa kanyang sarili na mahal niya na ito. Inabala niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagtatrabaho at the same time sa kumpanya ng kanyang lolo doon sa Amerika. 13 taon na siyang namamalagi sa US at doon siya nagpakadalubhasa. Balak sana niyang sa Amerika na lang mananatili hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit, kinakailangan niya nang bumalik sa Pilipinas dahil lumalala na ang sakit ng kanyang lolo at nanganganib na ilang araw na lang ang itatagal nito sa mundo. Nakabalik na rin ang bansa sa wakas ang binata after 13 years. Kung hindi lang dahil sa huling kahilingan ng nakaratay niyang lolo, hindi mayayaring uwi pa siya ng Pilipinas. Wala siyang magagawa dahil siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang lolo. Isa pa, hindi kakayanin ng kanyang konsensya na pabayaan ang negosyo ng kanyang lolo kung saan umaasa ang libu-libong mga empleyado nito. Dahil kung siya lang sana ang masusunod, ayos na sa kanya ang kumikita lang ng sapat. Aanhin pa niya ang yaman kung mag-iisa lang naman siya habang buhay. Hindi lang nila alam, naroon pa rin ang isang maawain at simpleng si Sebastian Cepeda. Sinasadya lang naman niyang maging masungit para maiwasan ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Napiko na si Lara. Ano bang problema ng asungot na to? Nang galaitin niyang aniya. Padabog niyang tinungo ang opisina ng kinaiinisang lalaki. Sinisigurado naman niyang malinis at nasaayos ang lahat ng mga gamit sa loob ng office nito. Pati pa nga ang mga nagkalat na mga dokumento na hindi naman niya sana gawain, ginawa niya na para lang walang masabi ang lalaki. At hindi siya mahanapan ng butas ng masungit at arogante pa niyang boss. Hay, ewan ba kung ano ang ginagawa ng sekretary nito sa buong maghapon? At hindi man lang nagagawang ayusin ang mga nagkalat na papeles na umabot pa hanggang sa sahig bago ito umuwi. Naiirita niyang wika. Kaya nga inaagahan niya nang pumasok para huwag lang niyang masalubong ang mayabang na lalaki. Pero eto, at palagi siyang pinapatawag. Minsan pa nga iniisip na lang niya na sinasadya talaga ng lalaki na magkalat para lang may maiutos ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang bumungad sa kanyang pagpasok ang isang tasang kape na natapon sa sahig. Lahat na lang ng iniinom ng lalaking ito.
natatapon, mapajuice at mapatubig man. Linisin mo yang mabuti. Ayaw kong may maiwang amoy ng kapit dito sa loob ng opisina ko. Mayabang na utos ng lalaki, na siya namang nagpabilog ng mga mata ni Lara. Saan ka ba nagpupunta? Bakit ang hirap mong hagilapin? Are you flirting with some other guys? Sarkastikong wika nito. Nagpantig ang tenga ni Lara. Talagang inubos ng lalaking ito ang kapiranggot na pasensya na itinira niya. Ang totoo, sinasadya talaga niyang magkalat sa loob ng kanyang office para lang makita niya ang babaeng halatang umiiwas sa kanya, na siya naman sanang gustong-gusto niyang mangyari. Ngunit bakit tila ba nabaliktad na ngayon ang sitwasyon? Kung kailan na iniiwasan siya ng dalaga, sa kanya man niya ito ngayon hinahabol-habol. Umayos ka, baste. Ano bang nangyari sa'yo? Pagsaway niya sa kanyang sarili. Dahil kahit siya, nawiwirduhan na rin sa kanyang mga ginagawa. Ikaw no? Nakakapikon ka na. Akala mo ba? Hindi ko na halatang sinasadya mo na lang ng magkalat para may utos ka lang sa aking damuho ka. Naiiritang wika ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, wala na siyang pakialam kung ano man ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Total magre-resign na rin naman siya ngayon na. Buong tapang niyang pagtatalak sa lalaki. Ano ba talagang problema mo sa akin, Mr. Cepeda? Wala naman akong natandaang may kasalanan ako sa iyo ah. Baka nga ikaw meron. Untag ng dalaga na noon ay hindi na makapagpigil na ihayag ang kanyang mga saloobin. Walang naisagot ang lalaki. Natulala na lang itong tinititigan ang babaeng namumula ng mukha dahil sa sobrang galit. Ano Mare? Nag-resign ka? Nag-alalang tanong ni Maricar. Kung sa bagay, tama lang ang ginawa mo Mare. Hindi ka nagpapakahirap sa pag-aaral para gawin lang janitress ng mayabang na lalaking yun. At saka, hindi pang janitress ang beauty mo no? Pang beauty queen. Dagdag pa ng kaibigan. Hay nako, huwag ko lang na makitang basti na yun. Kundi, patay siya sa akin. Nanggalaiting turan ng nagmamalasakit na kaibigan. Pansamantalang nag-apply na waitress si Lara sa pinapasukang bar and restaurant ni Maricar habang nag-aantay ng tawag sa ibang kumpanyang ina-applyan niya. Nahihirapan si Lara noong una dahil hindi naman siya sanay na makipagbulahan sa mga lalaki. Oo nga't maraming manliligaw sa kanya. Ngunit wala siyang ini-entertain kahit isa sa mga ito. Kahit pa si Franco na anak ng mayor sa kanilang probinsya, hindi niya binigyan ng pagkakataon. Kaya naman ngayon, nakaramdam si Lara ng sobrang pagkasiwa sa kanyang ginagawa. Natapos na naman ang matamlay na araw ni Sebastian na wala man lang siyang nagawang maayos. Lumilipad kasi ang isip niya sa gitna ng mga meeting na siya namang napapansin ng mga board members ilang araw na. Kaya naman, pinayuhan siya ng isa sa mga board members na kaibigang matalik ng kanyang lolo noon na mag-relax muna. Baka naninibago umano siya sa napakalaking responsibilidad na pinapasan niya ngayon. Pero ang totoo, si Margaret ang dahilan at hindi nila alam yun dahil kilala si Sebastian sa pagiging woman hater. Pero naiiba si Margaret para kay Sebastian. Nananatili pa rin ang dalaga sa diwa niya kahit anong pilit niyang kalimutan ito. Bakit gano'n na lang ang attraction niya sa dalagang iyon? Kaapilyado mo lang si Lara. Pero damn it Margaret, bakit mo ako binabaliw ng ganito? Hiyaw niya sa isip. What brings you here, dude? Manghang bungad ni Sanjo sa kaibigang mukhang natalo ng milyones sa sugal. Si Sanjo ang naging pinakaunang kaibigan ni Sebastian noong una itong sumalta ng Manila. Sinundo silang mag-ina ng kanyang mayamang lolo mula sa kinalakihang probinsya ng kanyang nanay Amelia, na siya namang ikinagulat ng labis ni Sebastian. Wala kasing nakwento ang kanyang nanay tungkol sa pamilya ng yumaon niyang ama. Ilang buwan pa lang niya nakilala ang 12 taong gulang na si Lara noon. Kalilipat lang ng pamilya ni Lara sa kanilang barangay. Sobrang nanghihinayang si Sebastian sa iksi ng panahon na nakilala niya ang batang si Lara. Kaya naman, isang handmade na bracelet ang iniwan niya kay Lara, patunay na tapat siya sa binitawang pangakong balikan niya ang dalaga.
hanggang sa nabalitaan na lang niya ang trahedyang nangyari sa dalagitang si Lara pagkatapos ng 2 taon na siyang nagpaguho sa mundo ng binata. Nothing! Namimiss lang kita. Masama bang dalawin ang matalik kong kaibigan? Maiksing tugon ni Sebastian. Ngunit hindi naniniwala si Sanjo. Kilala niya ang kaibigan mula bunbunan hanggang talampakan. It's all about the late Lara again, dude. Untag ni Sanjo. Magkasamang nag-aaral ang 2 binata sa US, kung kaya, alam ni Sanjo ang kwento ng buhay ng kaibigan. Kung hindi si Lara, so, si Aurora. Pangungulit pa ni Sanjo. Naunang umuwi si Sanjo sa Pilipinas nang matapos itong mag-aral sa US. Bar and restaurant kaagad ang naisipang itayo ng binata since mahilig siya sa magaganda at sexing babae. Napalakpak na lang si Sanjo nang makumpirmang hindi ang namayapang si Lara o mas lalong hindi si Aurora ang sumira sa araw ng kaibigan, kundi ang kanyang janitress. Nagbunyi si Sanjo. Dahil sa wakas, lumambot din ang batong puso ni Sebastian. Ngayon pa lang, excited ang makilala ni Sanjo kung sino si Margaret. Sino ang pangalawang babaeng lumanig sa buong pagkatao ng kanyang kaibigan. Ngunit wala namang ikabahala si Sebastian na baka sulutin ito ng kaibigan dahil sa ngayon, meron na siyang babaeng natitipuhan at narito lang sa loob ng kanyang restaurant. And take note, kapangalan pa ito ng namayapang si Lara. At mukhang ang babaeng ito na ang magpapatino sa babaerong si Sanjo. Sanjo, may waitress ka bang nagngangalang Margaret? Eksaheradong tanong ng binata. Saka pa siya nakahinga ng malalim nang tumanggi ang kaibigan. Siguro na malikmata lang siya. Dahil sa sobrang pag-isip niya sa dalagang si Margaret. Nakakahumaling na mga ngiti na hindi man lang niya nasilayan sa buong panahong nagtatrabaho pa ito sa kanyang kumpanya. Hindi nga siya namanikmata. Si Margaret talaga ang nakita niya kani-kanina lang. Sebastian, where are you going? Sigaw ni Sanjo habang sinusundan ng tingin ang kaibigang halos liparin ng hagdanan pababa. Natatanaw pala ng binata mula sa first floor na kinaroroonan niya ang babaeng gumugulo sa kanyang nanahimik na puso. Kaya pala ang lakas ng loob mong umalis sa kumpanya ko dahil mas gusto mong iladlad ang sarili mo dito sa mga lalaking hayok na hayok kung makatingin sa'yo. Well, as I can see, mukhang nag-enjoy ka naman. Puno ng pang-iinsultong banat ng lalaki. Kamuntikan pang mabitawan ng dalaga ang bitbit niyang tray na puno ng inumin at mga pagkain dahil sa biglang pagsulpot ng lalaking isinusumpa niyang makita pa. Mabuti na lang at bigla siyang nasalo ng isa sa mga customers na nagmamagandang loob lamang na noon ay naguguluhan na rin sa mga nangyari. Hindi mapigilang tumama ang nanginginig na kamay ng dalaga patungo sa mukha ng aroganting lalaki. Doon na sumabog ang kanina pa pinipigilang emosyon ng dalaga. Sino bang walang hiyang lalaking ito para husgahan siya? Yumaman lang, yumabang naman. Untag niya. Sobrang laki na ng pinagkaiba ng baste na nakilala niya noon. Siya na ngayong umiiwas upang wag na silang magbangga ng lalaki, ngunit bakit pilit pa rin siyang hinahabol nito? Lara! Umalingaw ang boses ng among si Sanjo. Tinatawag ang dalaga na tumatakbo palabas ng restaurant. Lakad-takbo ang ginawa ni Lara habang pinapahid ng kamay ang mga luhang pilit niyang pinipigilang lumandas. Mabuti na lang at may pera siya sa bulsa. Tip galing sa mga naunang customers niya kanina. Doon niya na pinakawalan ang labis na galit at sama ng loob sa lalaki pagkadating niya sa apartment ng kaibigang si Maricar. Mugto ang mga mata ng dalaga. Dahil sa hindi maampat na pagluha ilang oras na. Iwan ba? Mas lalo pang sumisigla ang pagpatak sa tuwing maalala niya ang mga masasakit na salita ng lalaki na puno ng panghuhusga. Napakasakit, aniya pa. Alam ng langit kung papaano niya iniingatan ang kanyang sarili para lang may maipagmamalaki siya pagbalik ni Baste. Ngunit ganito lang pala ang sapitin niya sa muling pagkikita nila ng walang hiyang lalaki.
Samantalang si Sebastian, halos sinakta na ang sarili ni hindi man lang siya nakadama ng pagkaantok sa buong gabing dumaan. Ang lumuluhang mukha pa rin ni Margaret ang nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Kaya ang ending, lutang siya na pumasok sa opisina. Bakit yun ba kasi nasabi niya? Instead na makiusap siya sa dalaga na bumalik sa kanyang kumpanya. Papaano na? Impit niyang wika. Hindi niya na alam kung papaano pakausapin ang dalaga. Pinagbubuntunan niya ng galit ang nanahimik na resignation letter ng dalaga. Kinuramos at pinupunit pa niya ito ng pinong-pino nang biglang nahulog ang isang bracelet na napaloob kasama ang resignation letter ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng binata. Yun ang bracelet na ibinigay niya kay Lara 13 years ago. Papaano nangyaring napunta ito kay Margaret? Hindi kaya si Margaret ay hindi niya na naituloy pa ang kanyang gustong sabihin dahil alam niya na ang kasagutan. Nanginginig ang mga kamay niyang tinawagan si Sanjo. Ang tagal pa bago ito sinagot ng kaibigan. Damn it, Sanjo! Sagutin mo! Pulalas ni Sebastian habang paulit-ulit na tinatawagan ng kaibigan. Batid niyang may tampo ito sa kanya dahil sa nangyaring gulo kagabi na siya ang may kagagawan. Ngunit wala siyang pakialam gaano man kalaki ang galit nito sa kanya. Saka na siya magpaliwanag, usal niya. Saan nakatira si Margaret? Bungad kaagad ng nanginig na boses ng binata na kanina pa atat-natat malaman ang tinutuluyan ng dalaga. Ano ka ba, dude? Ang kulit mo rin ano? Wala nga akong waitress na nagngangalang Margaret. Iritabling sagot nito. I mean, Lara. Saan nakatira si Lara? Pagtama ni Sebastian. Nagulat pa si Sanjo kung papaano nito nakilala ang napupusuan niyang waitress. Napamura na lang si Sebastian nang maintindihang si Lara pala ang babaeng tinutukoy ng kaibigan na nakapagpabago sa pagiging babaero nito. No, it couldn't be. Lara is for mine, just for mine alone. Tiimbagang niyang sambit. Napapreno bigla si Sebastian nang maalala kung gaano namuhi ang dalaga sa kanya dahil sa ginawa niyang pangmamalupit at pamamahiya pa nito. Na kahit siya man mismo, alam niyang maling-mali ang ginawa niya. Kaya naman, hindi man layong si Sanjo nga ang pipiliin ng dalaga kung magkataon man. At yun ay hinding-hindi niya matatanggap. Tumanggi si Sanjo na sabihin ang kinaroroonan ng dalaga. Hindi niya gugustuhin madagdagan pa muli ang pamamahiyang ginawa ni Sebastian sa tinatangi niyang dalaga. Nanginginig ang boses niyang nakiusap sa kaibigan, sanhi na magkahalong emosyong nararamdaman dahil sa sumambulat na katotohanan na kani-kanina niya lang nalaman. Kahit na si Sanjo, nagulat din. Ang babaeng kinagigiliwan niya ay nakalaan na pala para sa matalik niyang kaibigan. Paano yan, dude? Gusto ko si Lara. Pagtatapat ni Sanjo, kahit alam niya na walang patutunguhan ang kanyang nararamdaman. Lara is my everything, Sanjo. And you knew it. So back off, please. Instead, why you don't help me? Mahinahong pakiusap ng binata. Batid ni Sebastian na dadaan siya sa butas ng karayom sa gagawin niyang panunuyo sa dalaga. Ngunit nakahanda na siya. Kasalukuyang inaayos ni Lara ang kanyang sarili. Tama ang kaibigan niyang si Maricar. Huwag sayangin ang luha sa aroganting lalaki na yun. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang nanay at sa mga kapatid na umaasa sa kanya. Naghanda na siyang umalis para sa first interview niya sa ina-applyang kumpanya at sana matanggap siya. Matiim niyang dasal. Bukas yan! Sigaw niya sa loob. Nagtaka siya kung bakit kailangan pang kumatok ni Maricar gayong may dala naman itong susi. Ngunit hinayaan niya na lang na siyang magbukas ng pinto, total, paalis na rin naman na siya. Maaga kasing tinawagan si Maricar ng kanyang boss na si Sanjo. Ewan ba kung gaano kahalaga ang pakay ng boss nito at hindi makapag-antay mamayang gabi. Napaatras si Lara sa pagkabigla. Isasaran niya na sana ang pinto, ngunit nauna nang nakapasok ang binata bago pa man niya nagawa. Sorry, I'm so sorry.
Mahigpit niyang yakap sa dalaga habang paulit-ulit ang paghingi niya ng tawad. Saka na siya binitawan ng binata nang mararamdamang hindi na nanlalaban ang dalaga. Sebastian explained everything at wala siyang balak na umalis hanggat hindi siya mapapatawad ni Lara, na ikinatuwa naman niya ng labis dahil sa wakas naintindihan at napatawad na rin siya ng dalaga matapos makausap si Sanjo, pati na ang nanay ni Sebastian na si Aling Amelia. Napahanga si Sanjo sa love story ng kaibigan. Totoong masaya siya. May bakas man ng kalungkutan sa kanyang mukha. Biro mo? Kung kailan na gusto niya nang magbago, saka naman siya nabigo ng ganito. Natatawa niyang aniya. Hindi na pinatagal pa ni Sebastian. Kaagad niyang pinakasalan ng dalaga. Of course, hindi nawawala si Sanjo sa eksena. Lalong-lalo na si Maricar na matalik na kaibigan ng dalaga. Ang makasal sa pinangakuhang babae, ang pinakamataas na achievement na nakuha ni Sebastian sa buong buhay niya.